Ayan. So, nandito kami sa ngayon sa Marikina. Ayan. Meron tayong 5 minions. Ang issue ng unit natin, meron na siyang mix ng coolant tsaka fuel. O, ayan. Nangangamoy na. Tapos, umabot na sa tangke tol, malala na. Papalyan na talaga yan. Coolant na yan. Op. Huwag mo na yan. Tapos, anong tawag dito? 1, 2, 3. Tapos, Welcome to the jungle. meron na siyang check engine. Tapos check trans. So, pati transmission, check engine niya meron na yan. Ang unang i-eliminate natin ito. Kasi umabot na sa tangke yung coolant. Yung coolant niya nandoon na sa loob ng tangke. Kaya ganyan na yung kulay ng fuel doon sa filter. Nag-mix na. Instead na yung coolant ang humalo sa fuel, yung coolant na, ang humalo sa fuel papuntang cooling system, yung tubig na ang humalo doon sa fuel system, papunta na yan ng tangke. Kaya sinipsip siya nung anong tawag dito? Fuel filter, fuel pump. So ayan. So tignan natin kung paano natin ito maayos. Kaya naman yan. Look, bitaw. Coolant na yan. Hindi na yan fuel. Hindi na yan fuel. Ayun pa lang yung fuel. Sige, banda ubusin mo yan. Bandang ilalim kasi yan eh. Ilalim kasi siya eh. Ayun pa lang yung fuel oh. Yung unang tumulo dyan, kulang. Ito na oh. So, ang inuna natin, intake manifold. Look, sir, tignan mo. Oh, yan. Yan ang intake manifold mo. Pahingin ng flat screw. Ito na ang intake manifold natin. So, yan. Yan. Kailangan talaga ng cleaning kasi halos wala nang daanan yung hangin. Pahingin ng flat screw, tol. Flat screw. Ito. Sir, sample sample lang tayo. Ayan, sir. Yan, loob ng intake mo. O, yan. So, yan, maputik siya. O, yan. So, mamaya, tignan natin kung anong magiging resulta after cleaning. Look. O, yan. Yan ang cause isa sa cause ng low power. Okay. Intake manifold, tapos replacement ng mga coolant hoses. Lahat ng coolant hoses kasi nababad sa fuel. Then, tanggalin ng radiator, baliktarin, linisan. Okay. Dito na natin gagamitin yung fuel, panlinis. Yung mga natanggal natin, sir, sa tangke. Dito na. Look. Mamaya malinis na yan. Alright. Solid yung pasok ng hangin ngayon sa Ganito, no? Pasok ng hangin sa kita mo wala nang daanan. Sana nung nandun pala kaganda sana pag makita to ni Sir, kaso hindi talaga kaya dun yung tangke wala ako kusang oras na kailangan talagang yun siya ipatayuin. Wala naman siya mga residue na sabi natin hindi naman hindi, ibig sabihin kalawang. Di ba sabi nila may kalawang daw yan? Saan? Sa Sa tangke? Wala naman. Yung mahaba, wala Talaga. Yung talagang kulang. Kulang lang. Hindi naman matagal eh, nanalagyan ng tubig. Ganda niya pang i-drive. Nasa tamang performance pa dun siya. Iba yung hatak, ano? Ito yung lagi ko nakikita, pinili ko ako. Tutunog na yung gulong. Kung ano yung press mo, yun na yung performance. Ito yung mga unit na mga settings na hindi mo na kailangan basahan. Dinig pa lang eh. Tunog pa lang? Oo, tunog pa lang eh. Makina hindi. 2,000 at 100 mph. Yung RPM mo, 100 lang.
2,000. Oo, Hindi siya nasa lumalagpas. top gearing na yun. Basta ang Trooper kasi, pag naka final gear na siya, on 100 km per hour, 2,000 na yung ano. Pag nasa final gearing na yun. Dapat di ka lalagpas doon. Pagka lumampas, hindi siya naka final gearing, pwedeng naka tercero lang. Ang may problema sa ng transmission mo or engine transmission, pwede niyang i-cause. Umihiyaw yung makina. Pero hindi siya makatakbo. Pero ito, walang hiyaw yung makina, maganda yung performance. Kasi maabot siya hanggang sa top gearing. Hanggang dun sa final gear. Which is the fourth gear lock-up. Yung tunog niya. Yung tunog niya, kita mo naman yung tunog na BMS eh. Diba? Walang singaw eh. Tsaka ramdam na ramdam mo sa kanya ngayon kasi kung anong tingin mo sa kanya, yun Yun ang din yung bigay bato niya. niya ng power. Oo, yun ang bigay niya. Yun ang bigay niya. Ang laking tulong yung nalinisan mo yung ano, Oo, grabe yun. nalinisan mo yung Pinaka... dadaanan niya ng hangin. Tapos ang binigay mo sa kanyang fuel, pure na fuel. Wala nang halong tubig. Ang laking tulong. Tsaka wala na siyang overheat for sure. Noon hindi naman namin napag-overheat. Hindi nag-overheat sa amin. Nung umuwi kami, Hindi. wala Yun lang siyang siguro overheat. sa akin. Dahil Kasi inayos na natin eh. Bago pa ng ano, yung main cause, Oo. eliminated eh yung mixture ng ano ng fuel sa coolant, no? Na-eliminate na natin. Tapang ng ano? Oh, kung ano ang tapak mo ngayon, no? Oh. Hindi ko yung makina. Hindi siya nabibitin. Parang Wala. yung sa akin parang bitin pa nga eh. Ay, ikaw ang mag-testing mamaya pagka gas natin. Testing natin. Ito, ang lalabasan mo pura. Pura yan. Pag dinire-diretso mo, pura. Lampasan mo ang Girona, tapos pura. Pagpasok mo ng Tiplex, diretso na yan, Victoria, Tarlac. Pwede ka nang umexit doon, lapas na yung Tarlac na yun. Lamas na. Oo, yung Tarlac exit na yun, lapas na yun. Ito talaga yung... Wala, hindi ko na maramdaman yung... Ano ko rito eh. Na minsan kahit apakan ko na medyo naghahanap pa eh. Wala ate, apakan mo yan, responsive yan. Overtake ka ng alanganin, lalaban yan. Doon yung power. Doon ka naman pakainin niya ng tubig. Talagang walang power yan. Nilunod ko eh. Tapos yung paghinga niya, parang nakaganon yung ilong niya, parang tinakpan eh. Yung butas niya nakita mo, ang lilit na lang, no? Oo. Oo, sa'yo nasabi. Kabilaan pala yung pati yung naiwan mo doon sa... Oo, pati doon, nilinis yun. Kita mo nga, wala nang butas yan. Yan. Pinost ko nga yan eh. Napinos mo na? Oo. Ito, ang 2.5. Kumakit ka, hindi pa yan nakaship. Di ba? So, kumbaga bumababa siya. Oo, nagda-downshift naman yan eh. Parang manual transmission na. Pakyat, mabigat. Oo. Sira siya. Tapos bababa lang siya. Ayan, bumaba na. Mababa yan. Meron ka pang natitirang dalawang shift. Ay, isang shift yung lock-up. Pag bumilis ka pa dyan, pag umisandaan na yan, Oo. ang RPM mo 2,000 na. Doon mo nakikita na yung makina normal. Or ang makina yung transmission normal. Ay, yung usok. Wala nang usok. Wala nang yan. usok. Wala nang usok yan. Mag-iinis yan. Parang yung ginawa mo kay ano, yung isa, yung trooper na silver. Oo. Yung binomba mo yung injector 3 ang Oo. problema, di ba? Naayos ko Tapos yun. binomba mo ng binomba, walang usok. Wala na. Tanggal na. Ito kahit 3,500 RPM. 3,000 na, hindi pa uusok ng itim. Usok lang siya ng itim pagdating ng 3,500. Ayan, pag isang dahilin mo siya dyan, tingnan mo yung sinasabi ko. Ayan na. Ayan, oo. Ayan na. Oh, Wala, di na 2,000 RPM. Oo nga. Alam mo nung nakaraan, hirap siya abutin yan eh. Eh, kasi, 100 eh. Pero pag pumalo, doon siya, parang hirap lang siyang abutin. Pero, susumpong lang siya doon. oo. Parang hindi hirap yung daanan niya ng hangin. Parang, Tapos yung pinaklaklak mo sa kanyang fuel, may tubig na. Hirap na talaga yun, sir.
walang tao kasi. Pag-uwi namin, diretso kami ng Pasay. Ito, ginamit namin, pupuntang Pasay. Anong pagalis nyo? Oo. Doon na kami umakyat. Doon na kami umakyat pa uwi. Kaya ginabiga-biga kami. Ginamigay nyo. Biniling ko na lahat. Sige, pinakot ko na. Bago ako dumating doon, may mga nakaprepare na. Nagdagdag pa ako. Mga nakita ko, nagdagdag pa ako. Yung mga kailanganin. Isang araw kasi sa amin dito, sir, eh. Ang parts. Pag na-order ko ngayon, Bukas pa. mas siya sa akin. So at least nandun ka na, no? Tapos, kailangan ko pang gumastos ng 500 pesos sa fuel para makuha ko doon sa terminal. Ang kalayo. Kahirap ang parts. Pinapadala. At least, nakagawa na ako ng network. Pag tinawag ko, bayad ako sa hindi, papadala yung piyesa ko. Oh. Malaki na tiwala sa amin ng sa akin ng mga supplier. Kahit, minsan nga, is 50,000, ganon. Ang halaga. 60,000, 80,000. Papadala nila yon. Kailangan ko yan bukas. Nauna nilang pinadala, sisiset ko pa lang yung pambayad ko sa kanila, saglit lang. Hindi pa Online, wala akong online banking. Nagkakarga ako ng Gcash, gano'n. Saan ko binabayaran. Nakita mo yung performance na ngayon. Walang kapitin. Oo. Yan yung performance ng 4GX1 ng Trooper na wala kang kapitin. Yan na yung top performance niya. Wala nang itatap yan. Ito kasi dati pag inaapak mo siya, Wala, malamya. malamya. Oo. Kahit nung umuwi kami, malamya. Malamya talaga. Oo. Umuwi pa lang kami, gumagawa na ako ng job order nila eh. Alam na nila yung gagawin nila. Alam na. Oo. Sigurado ko yan. Kasi nakapantay sa akin yung scanner eh. Sigurado ko yan. Intake ah. Kung ginagano ko. Intake tayo. Yan. Daanan niya lahat yan. Ito, mga hoses. Yan. Pag nag-test drive ako, nai-apply nila lahat ng job order ko. Pag nag-test drive ako, tapos na yung usapan. Makikita mo yan. Normal na. Unang tapak ko, alam ko na. Basta katapak ko sa kanya, alam ko na. Kahit nakatigil. Kahit nakatigil lang, binabasa ko. Alam ko na yung performance niya pag kumanta. Naipost mo to. Nai-post ko to sa Facebook. Alam mo yung mga bata, natawa ko eh. Excited sila na yung may post. Sa atin, test drive din namin to kaninang kumain kami. Kaninang tali. Naka-test drive na rin kami. Pag for release kasi talaga kailangan, layuan mo ng layuan. Bago pa dumating yung kliyente, layuan mo ng layuan. Kasi pag may lumabas yan, may nag-click dyan, click mo yan. Babalik yan. Oo, click yan. Tapos gagawa ka na doon yung kliyente mo. Tayo naman ng pagod. Hindi lang Alam iniwasan. niya, iniiwasan ko. Kaya ginagawa ko, test drive ako ng test drive. Pag for release yan, Lumabas. yan ang ginagamit ko dito. Panaka-chinelas ko yan. Sige. Pagdating ko, check nyo. Ilalim. Malinis. Check ulit kami sa makina. Mga yan. Yung ganun yan. Sa Fortuner. Matagtag yan. Matagtag din. Oo. Yan, yung oil niya, nasa below 6. Normal yan. Normal yan. Oo, that's 300 kb. Pag ganyan, 300 yan. Pag tumama siya doon sa number, Mag-RPM ka, uma-adjust yan. Parang pump ng patubig yan eh. Ang kailangan lang naman natin is 200 kVA eh. May 200. supply na tayong fuel sa turbo. Ngayon, pag RPM mo yan, hindi pa nag-open yung wastegate valve niya. Hindi pa nag-open yung wastegate valve niya. Umaangat ng mataas yung Pag nag-open siya, bumabagsakin niya. Kasi yung ibang pressure hindi niya kailangan. Lubricant yan sir sa turbo. Diyan mo nakikita kung may nagpo-flow na lubrication sa turbo. Yan. Kaya ang turbo natin kasi, ang maglo-lubricate sa kanya oil. Tapos meron siyang Logo yun. meron siyang cooling system, tubig. Dumadaan siya tubig. Itong binabasa nito sir, lubrication yan sa turbo. Lubrication. Ang nagsiset naman dyan, si oil sender. Kasabay niya yung, alam mo yung oil indicator doon, oil indicator. Oo. Pagka-follow niyan, pagka-start mo at namatay yung oil indicator, meaning may nag-flow na nalangis doon sa turbo. Pag namatay ito, papalo to. Oo, papalo ganun, yan. Oo nga. Kasi dalawa yung redundant yan sa first na yan. Dalawa yan. Ngayon, pag nakalutang yan,
tumatakbo ka, umaandar ka, bagsak yan at nakalutang, masama yan. Oo. Ibig sabihin, walang nag-flow na lubrication sa turbo. Tignan mo ngayon yung problema kung saan. Lalabas yung indicator nyo. Oo, lalabas yung indicator. Tignan mo yung problema. Pwedeng nasira na yung pump, pwedeng barado yung mga strainer, barado yung filter, yan, mga process. Pero pag nasira yung pump, at hindi na siya nag-pump, parang makina ng patubig na hindi na makapag-prime, Oo. ayaw na lumabas yung tubig. O, pag kayo na nasira, ang procedure nun, bababa mo yung transmission para magkaroon ka ng access, para mapalitan mo yung pump. May mga ganun na rin kami ginayos dyan. Okay. Pero ako nakita ko sa iyo, napanood ko sa iyo, sabi mo, natanggal na to, pinalitan na lang ng ano ba yung pinalitan na natatanggal ko ba yun? May pinalitan na lang na, dinikit na lang pala, sabi ko. Sa map sensor. Yun, map sensor. So okay naman siya. Oo. Okay, map sensor. Euro toto, kung walang ganyang performance pagka may sira. May sira yun. Oo. Euro 2 ba to? 3? Euro, ano tawag dyan, Lloyd? Euro 3? Euro 3. 3. Oo, tama, naka-attach yung ano niya. Yung map sensor dun sa intake. Hindi Pero namin ginagalaw yung Oo. Hindi namin ginagalaw yung part na yun pagka walang problema, no? Basta good siya, okay. Oo, kasi hindi mo na magagamit yun. Oo. Yung sa ano niya, hanggang sa expiration niya kasi napuputol yun, malutong na. Kung maputol mo, so nasira mo na siya, hindi pa man sira yung sensor. Putol na. Pinutol mo lang yung ano niya, yung daanan niya ng hangin. Ang principle ay kung paano naman nag-work si map sensor. Siya yung nagsisend ng data kay ECM kung anong nagaganap na pressure doon sa loob ng intake. Nalalaman mo dyan kung ano yung ilang PSI yung binuga ni turbo doon sa intake. O yan. Kaya ko nalaman na may parado yung intake mo kasi nabasahan ko Nabasa siya mo ng pala yun. data. Mababa Oo. before. Ngayon, tumaas nung nalinisan kasi lumakas na yung pressure. Before kasi, puta mababa, 140, 150, map yan. Maglinis ka ng intake manifold. Kaya bago ko pinakalas yan, proven na merong diferensya dun sa loob kasi may abnormality sa pressure. Hindi ko makuha yung or normal reading or desired parameter. Hindi ko makuha. Pagkabukas nila, nakita na yung diferensya. Andun pala, no? Andun na. Grabe, putik na putik ka, no? Apal pati yung dito sa ano niya, Oo nga. Kiss sila dyan. Bahala kayo dyan, tamad na ako mag-video ka. Ang kinis nung natapos nila sir, Mali. mali. Eh, yung thermostat. Bakal na siya, bakal Bakal. na. Andyan ang Thermostat thermostat. hindi naman natanggal. Oo, andyan ang thermostat niya kasi umaabot ka ng ano. Ayan o. Normal, 82 to 103. Pero maagang bumubukas yung thermostat mo. Kaya halos hindi ka mag-90. Long drive, naglalaro lang yung temperature mo. 85, 86, pag paakyat ka, 88, 89, yan. Siguro pag inakyat mo yan ng Baguio, doon ka lang siya magna-90. Kasi mas mataas ang RPM mo pag umaakyat ka ng puno. Kadalasan yan, third gear, mas mataas yung RPM mo, mas umiinit yung tubig, yung cooling system. Ginagamit ba natin dapat ito? Ito, Huwag overdrive? na, hindi mo Pagkapaahon, kailangan Hindi. okay lang? Hindi, Kahit huwag huwag na? muna. Kasi active naman yung transmission mo eh. Hindi na siya Ang kailangan. overdrive pang third gear yan. Oo. Pag third gear siya, Oo. So, kahit hindi na. ay hindi na. Ginagamit yan kadalasan pababa. Pababa Para na. sa engine brake. Pero kung paahon ka, hindi na. Paahon na hindi na. Ikaw, kung nabitin siya, kung hindi siya Kaya. nag-shift, Kaya. oo. pindutin mo yan. Bang! Oo. Magda-downshift Tsaka yan. gaganon siya eh. Oo, magda-downshift yan. Mas lalo na naman yun, second gear. Pag pinindot mo tong mga to, yung winter, yung power, yung overdrive to, hindi na yan magta-final gearing. Oo. Hindi na yan magpa-final gearing. Pigilan na, no? Oo, nasa tercera na lang yan. Pigilan na siya. Yun ang gamit ng overdrive. Parang ito, naka-ano ka. Ayan. Oo. Kita mo yung pag-shift niya? Oo. Oo, ayan, nag-shift na siya ulit. Magda-downshift siya. Nagtatawa, oo nga. Pag nasa fourth gear siya, di tercera, yun o. Oo, yan. Oo. Yan ang gamit ng overdrive. Ngayon, maganda na yung performance ng makina. Hindi mo na Hindi na kailangan. kailangan. Kasi malakas na siya. Tapos,
pag pababa ka, yan, para hindi maubos yung preno mo, second gear ka. Sige. Paano kaya engine brake niya yan? Kasi kung... So ayan, with Sir Michael from Marikina. Ano sir? Yes. Good na. Good. Good na good. Good na good sa performance, riding. Oo. Panalo. So yung dating nagmi-mix ng fuel tsaka coolant. O ngayon wala na. Dati smoky, low power. O yan, na-solve natin lahat. Heavy PMS, dinayo pa tayo ni Sir from Marikina, Sir Yes. Michael. Magaling si Idol. Okay ba sir? Ayos na ayos. Yung response niya, ang ganda Grabe, na. oh. Lakas umatak. Yan na yung hatak niya noon Ito nung na, kabibili oo. mo. Ito yun. Ano? Oo, yan yun nung kabibili mo. Alam mo, sibat agad eh. Wala nang ano yan eh. Anong tawag dito? Yan na yung top niya eh. Wala nang mas itatap yung settings na yan. Kumakarera na tayo kung dadagdagan pa natin yan. Okay. Manalo. So abangan nyo sa YouTube. Oh, shout out sa mga anak ni Sir. Saka yung misis niya. Anong pangalan ni ma'am? Amor. Mama mo. Okay na ma'am. Pwede nyo nang dalhin to ng Mindanao. Sureball yan. Kasi na PMS natin, napalitan natin yung mga part na pwedeng mag-wear in the near future. Na-solve natin yung issue. Yes. Thank you. Alright. Thank you very much. And I think to myself, what a wonderful world.